Hindi na taga magkano. Ano ma'am? Wala sa hilanat. Gulpi lang nagdugo. Ano ma'am? 2 days na nagdugo. Pero why sa sukada na side? Wala gid sa hilanat. So nevertheless, no, medyo Sa inip kasi. Sa inip. may araan na may cases nga milder sa mga no, milder ang iyang ano. Pero more or less, may lalat siguro. Oh. May araan na surface na siguro may lalat. Oo. Pero kung gadinugo, nagit man sa ma'am, di mas better nga check up na dito natin. Tete, actually, ara sa mga limit na gawa. So, sige. Thank you, good ma'am. So, good morning. So, as what discussed earlier, discussed earlier about the signs and symptoms. So, may ara na siya stages. So, first is ang febrile, which means sa 1 to 4 days ang dengue. Do ka general na ang signs and symptoms like gahilanan, sakit ang tiyan, palangluya. So, tanan nga sakit, amo ang first na signs and symptoms. So, hindi mo pa ma-determine kung dengue, di man na siya. So, ang critical phase gina sa dengue is within 4 to 7 days. Dila na ang mga do critical signs and symptoms, yung gabig na siya, may mga bad or may mga rashes na. Then, ang recovery within 7 to 10 days, so within 2 weeks will ang duration if na-infected ka na sa dengue. So, a quick run through lang about sa dengue nga mosquito. So, hambal nila with scientific sources man na within first 2 hours ang sunrise kag within last 2 hours ang sunset. So, which means mostly kagat ang dengue mosquito within 8 a.m. sa aga, then 4 p.m. sa hapon. So, kung may mga bata na kamo nga most prone sila, naghangkang sa dua or new area is dengue na infected area. So, kagahaluman na lang sila. So, amo na, fatality din mostly sa mga kabataan kay ang fluid infection nila or tubig sa lawas at dugo mas gamay compared sa ito. Then, within 2 weeks or 4 to 7 days, manipigid ang prognosis kaganyan nga infection. So, ano na ang signs and symptoms kay para as parents, as sisters, as mga ginikanan di sa atong barangay, balanta kung paano maging alerto, kung paano maging mindful kung ano ang mga pagtatanawon sa mga sintomas. So first, hallmark sa dengue nga mataas ang hilanan. So usually on and off na taas as gusto manubo. Tapos kung magbubo, do abit na nga okay na pero hindi na siya galit. Pagkabuas or pag next hours, mabalik na nga taas. So for about 40 degrees na Celsius ang taas ng hilanan. Then severe headache. So, commonly, ang wala siyang ina-refer sa mga medical doctors na severe need na dumabuka na ginangimugulo as what being described by patients. Then, okay, body malaise or muscle pain or though ang mabalik ang mga lawa, yung mabalik mo mga bones na or yung mga kalawasan, ito hindi ka nakahulag, mo na galit siya nga though over-fatigued ang atong mga patients. Hallmark sa dengue is ang rash or ang petechial rash sa ginatawag. So, cause nisa sa gabi tendency na sa during dengue fever kay ang atong blood vessels siya guba. So, usually ginatest man siya nga sa centers or sa hospital sa Trinity test and hindi man siya nga diagnostic test na makahambal nga dengue positive ka. So, if may ara ka man nga probable signs such as rashes, so immediately, have a check-up na lang sa nearest health centers na. And also, what I have said earlier, bleeding tendencies, usually sa gums or sa nose, ang bleeding tendencies ng dengue fever. So, ang rashes dito sa right, then ang bleeding sa gums, usually ang frequently encountered yung signs and symptoms.
No, ay. At in connection sa gin-ask earlier about ni nanay about sa diagnostic test about sa dengue. So, we have a confirmatory test which is ang PCR. Cost siya sa 7,000 to 8,000 sa mga hospital. So, masyado mahal. So, ang wala nga gina-emphasize namin subong, kami nahikag ang preventive awareness na kay para to minimize man ang gaston na it costs higher nga ang normal na tao maka-afford. So, meron siya confirmatory na PCR test. So, at least may 24 hours or kaya man lang nga gina-confirm pa din ng mga dengue NS1 nga ginalantaw if may ara na ang imong blood is dako na gid ang virus nga value. So, if dako na gid ang virus nga value sa imong blood, usually pa transfuse ng blood ang doctor sa imong ang hemoglobin kag disease ang DD. Then, ano na siya? I-determine ang imong platelet count, ang hematocrit levels, and usually hemoglobin if need na gid sa blood transfusion. So, I really just want to emphasize bit ang prevention methods sa inyong barangay at sa inyong families na makabulig and also makabulig man sa inyong mga balay and also your barangay health workers. So first, i-tap na on agad ang mga breeding sites. So usually, ang mga lamok, wala na sila, mas mapidit man na sila kaysa sa atin, mas gusto na nila sa mga tindog na tubig, sa mga hingko. So if may makita ka mo ng mga like subong, iwan man ang tubig, so gakolekta sa mga drums. So if kita ang head of the family man, takluban ka na lang, or if ang mga unnecessary man nga stagnant water sa mga plant pots or mga kabot na iulaon ka na lang kagpakulod yung mga method niya sa iyakulod. So tanan nga kaya para hindi ka masudan tubig, pakulod. Wala mo gid sa mga laboratory na lalo damo. If makaya naman nga magabutang screen sa ating mga balay, much better. Kay mas ma-minimize na ang point of entry sa mga lamok. Pag-minimize na naman ang pag-open ng door during 8 a.m., 4 p.m. or ang paglagaw 8 a.m., 4 p.m. Idrahit mostly ang dengue ng mosquitoes. And also, mosquito repellents, ang mga off na, mga citronella. And also, if may mga neem tree, kamo na black scientifically proven man siya, if may makatanong ka mo sa inyo balay, makapalayo man siya sa mga dengue mosquitoes. Also, ang wear protective clothing. So, gina-advise na if mga eskwela wear ang white socks with nga knee-high. And also, prevent na lang guro subong kay dengue season ang pag-wear sa itong nga mga clothes. Usually, medyas kay as what discussed earlier, ang lamok is low-flying. So, sabihin sila kapag so, yung mag-black pagita nga medyas or black nga mga largo, mas ga-attract sila. So, within 8 a.m. or 4 p.m., mas mapalapitan ka sa lamok. So, much better kung mga white, mga light colors. Then, much better kung mga long sleeve, ano man siguro subong, though maulano naman. So, though mas appropriate naman mag-wear long sleeves and jacket if tolerate mo lang sa age, sa katao or better mag-ano pa kita, mosquito repellent, mga lotion, mga off lotion. And also, kung may ara ka man gagamit, mas advisable din niya maggamit sa mosquito net or mga kulambo na guys during sleeping times. Kay we don't know natulog na may mga makasulog ng mga lamok or may mas makapalapit sa itong mga lamok during our sleeping times. And also, ang gina-emphasize, ang preventive measure during dengue season is to tanan yung kaya pagkukuha na lang. Kasi para tanan yung stagnant water, hindi naman stay kag maging breeding site pa sa mosquitoes within the area. Also, maintain tagit nga gisigang suga kay hindi na sa mga mosquitoes nga ang mga well-lighted, masanag, mas kapit sila sa mga madulong, so mas kulog ng mga lugar. So, protektahan naman aton mga kabataan and also make our house feels like home man na safe sila.
And may para mas madali na ito ma-memorize, yara at ini karon nga flyers na mas matandaan nyo. So, as together with the Department of Health, we are one with their campaign, which is the 5S. So, para 5S na siya. So, para mas dali na ito matandaan. So, muna nga S is search and destroy within cases. So, ang mga as what we have emphasized din sa unang discussion, ang mga feeding sites, ang mga stagnant water, mga clean water, i-eradicate ulit sa ating area. Next is secure self-protection. Muna to ang mga wear light clothes, ang mga black clothes, ipaiway ito sa loob. Then, seek early consultation. Kung may mga signs and symptoms na ito, hindi na pagkadugayon, we don't know kung ano nang nakatago sa sulod ng nawa sa atong patients. So, much better to have professional help sa mga doctors kaya mas makabalo sila kung anong intervention yung ihatag sa inyo, mga pasyente. Next is a no to discriminate fogging. So, mapasubot na mag-fog if